Kaya Pilipino talaga nagsasuffer, Pilipino din may gawa. Kaya kung sino man yan nag-suggest niyan, kung buhay pa yan ngayon, sarap tanggalan ng utak, tapos prituhin, tapos kainin. Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamuntika TV. Don't forget to subscribe. Ayan. Thank you so much guys sa mga nagsasubscribe at patuloy na nanonood sa video ko. Ayan. Gusto ko lang i-share tong kwento about sa Macau. Shoutout pala sa lahat ng mga nag-apply dyan. Kaya niyan guys, kahit mahirap, ganoon talaga. Kaya niyo yan. Huwag mawala ng pag-asa. Think positive lang. Ayan nga guys, kwento na natin about sa placement sa Macau. Before kasi wala talaga yung placement. Wala kang babayaran pag nag-apply ka sa mga agency, sa mga direct. Wala ka talagang babayaran dyan. Karoon lang yun ng placement dyan sa Macau nung may siraulong Pilipino na secretary ng isang agency. Siraulo eh. Alam mo yung sa Pinas, 'di ba? Sa Pinas dati na yan may placement eh. Matagal na yan. Alam mo yung sa Pinas dinala niya dito sa Macau. Ayun, yun yung nangyari. Siraulo yun eh. Sarap, hindi ko alam kung sino yun eh. Kung alam ko lang kung sino yun, hindi ko lang buhay pa yun eh. Sarap patukan eh. Sarap tanggalan ng tanggalan ng utak. Alam yung kalukuhan niya. Ngayon, mga Pilipino din yung nagsasuffer. Sobrang mukhang pira niya. Lahat nagsuffer sa ginawa niya. Tingnan mo ngayon, hanggang ngayon, palaki ng palaking placement. Baka sa sunod niyan na after ilang years, wala na mag-apply dyan sa Macau. Dito sa Macau, wala na mag-apply. Alam mo bakit? Ang lalaki na ng placement. Baka umabot na ng 30 yan. O, 30. Nagpapalaki lang kasi na yan minsan yung mga agent na Pilipino. Sobra-sobra kung magpatong, imbis na 10 lang yung placement, patong dagdagan niya ng 5,000 para 5,000 yung ano niya, 5,000 yung kickback niya. Minsan nga lang 10 lang yung placement ng agency, dadagdagan niya ng 10 o 20, hindi sa kanya 20, di ba? Pwede naman siguro magdagdag siya ng 2,000, di ba? 2,000, okay na yun. Tulong na rin niya yun sa mga Pilipino natin, kapwa Pilipino natin nag-a-apply. Hindi yung wala na ngayon. Wala na nga pang yan eh, pang placement. Tapos dadagdagan mo pa, na baon na yan. Kawawa naman yun. Minsan sa Lobisa pa, 4 months lang yung bibigay na yung nasalo niya, 4 months lang o 2 months lang, tapos 15 pa yung placement, diba? Baka din niya pa mabawi sa 2 months tapos hindi pa sa Marinyo, diba? Kawawa naman. Siyempre kapwa natin yung Pilipino eh, tulungan dapat, hindi yung wala nang yung tao, anuin mo pa, dadawn mo pa, diba? Kawawa. Kaya ako lang sana, kung makakatulong lang sana ako sa ako agent, makapakiusapan ko pa doon yung agency na baka pwede babaan ng 5,000 na lang, diba? Wala eh, pag ibang agent dyan, gusto po nila baon na nila yung tao. Kaya nga nag-apply, naghanap ng trabaho kasi walang kapera-pera yan eh. Tapos aanohan pa ng placement. Ayan guys, yung animal na yon nagpahingi ng placement. Kinausap niyang in-check na mag-ano daw tayo ng placement para tayo kumita. Kasi siyempre, sino bang hihindi dyan, di ba? Sinong hihindi sa ganyan na kitaan na sabi niya, pwede, sabi dun sa in-check ng sekretary na Pilipino na pwede daw kumita. Kasi dati kikimikita lang sila sa nila, porsyento dun sa company na ibibigay sa kanila. Ganun lang, maliit lang siguro. Pero nung yung Pinoy na yun, na animal na yun, nag-suggest na magkano tayo ng placement para kumita tayo. Yun, nag-ano na ng placement. Hindi ko alam dati, mababa pa lang daw yung placement nun eh. Hindi kumita na yung siyempre magugustuhan ng in-check yun. Sino hindi nakikita na sabi ng in-check, pwede pala kumita tayo sa sa mga aplikante natin. Ayun,
kumita nga sila talaga na malaki. Eh sa dami ba naman nag-a-apply sa Macau, lalo na ngayon, eh di ang laki ng kinikita nila. Eh nalaman ng ibang agency, siyempre dahil sa mga kwento-kwento, may ibang agency, may secretary din na Pilipino, o kaya may assistant na Pilipino, nagbumulong din doon. O ganito, nagpi-placement sa kabila, placement din tayo. Eh di nagayahan na. Kaya yun, kaya Pilipino may gawa, Pilipino din nagsasuffer ngayon. Kasi sa Pinas lang naman kasi may placement yan eh. Sa ibang bansa wala namang mga placement. Di ko lang ba't may mga placement pa sa Pilipinas eh. Kaya sa mga agency doon, hindi naman sila nagpa-process ng, wala naman sila gagastusin yan eh. Sa mga agency sa Pilipinas, magagastos yan yung mga employer sa ibang bansa. Hihingan nila yan, o ganito yung gagastusin bawat tao. O, hindi sila gagastos. Eh di wala na silang ginastos, kumita pa sila sa tao na aalis, di ba? Sobra-sobra nga kita, bibigyan pa sila, may kita pa sila dun sa employer, bibigyan pa sila, di ba? Sobra-sobra yung kita nila eh, pag di pa sila yumaman yan. Eh yun, yung nangyari dyan sa Macau, kaya ngayon ang lalaki ng placement, kaya Pilipino talaga nagsasuffer, Pilipino din may gawa. Kaya kung sino man yan nag-suggest niyan, kung buhay pa yan ngayon, sarap niyang katok-putok. Kutungan eh. Sarap tanggalan ng utak, tapos prituhin, tapos kainin. Sarap na ang ganun. Ayun, nagsasuffer tayo mga Pilipino. Ayan. Tapos isa pa yan yung sa CV, yung sa resume, pagpapasa, may bayad na ngayon dyan. Pistak na yan. Lahat na. Kaya kawawa talaga yung nag-a-apply. Kawawa. Kaya good luck na lang sa atin lahat. Yun lang guys, gusto ko lang i-share. Kung sino man nakakaalam dyan, sino nag-ano yan sa mga agency, dapat pagtulungan natin yan, pitikin yung itlog. Gago! Loko yun, ang daming pwede isipin, ba't naisip niya pa yun, di ba? Sarap niyang bigwasan eh. Diba? Yan lang guys. Thank you so much guys, at sana may tutunan kayo sa mga share ko ng mga kwento dyan sa Macau. Yan guys, thank you so much. Ingat palagi. Salamat. God bless.